like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Pagkatapos ay binigyan siya ni Balkines ng isa pang espada at sinabing ito ay isang personal na regalo na ginawa niya para sa kanya at itinanong kung tatanggapin niya ito. Kinuha ito ni Henry at binunot. Ipinaliwanag ni Balkines na ito ang kanyang ika-6 na masterpiece, isang espadang gawa sa poison alloy na hinaluan ng blood poison ni Henry. Naisip ni Henry na ang espadang gawa sa poison alloy ay tunay ng isang dakilang espada. Maya-maya, nakipagkamay si Henry kay Balkines at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ni Balkines na ang tadhana ng mga batang iyon ay nasa kamay na ni Henry ngayon. Pagkatapos, sa Forest of Evil, pumunta roon si Henry at naisip na wala nang mas magandang lugar kaysa rito para subukan ang kakayahan ng isang archmage at ang kanyang bagong sandata, at hindi tulad ng dati, pupunta siya ng mas malalim. Naramdaman niya ang maraming nakatagong mata na nagmamanman sa kanya at naramdaman ang kanilang presensya, iniisip na nandoon sila. Bigla, maraming halimaw ang tumalon sa kanya. Ipinatawag ni Henry ang kanyang espada, nagsuot ng buong armor, at inihanda ito. Sa isang hiwa, pinatay niya ang lahat ng mga halimaw. Sinabi ni Henry kay Balkines na nakalikha siya ng isang world masterpiece. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng isang nakamamatay na intensyon, murderous intent. Nang lumingon siya, wala siyang nakitang sinuman at nagtaka kung may tao ba sa malapit. Dahil naniniwala siyang walang tao sa paligid, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip na tila medyo malayo ang mga ito. Ginamit ni Henry ang magic sight upang i-scan ang paligid at nagtaka kung saan nagmumula ang nakakapangilabot na intensyon. Natukoy niya si Esaylon na may hinahawak ang tao at napansin din ni Esaylon ang kanyang magic sight. Tumalon si Esaylon patungo sa direksyong iyon at sinabing sa wakas ay nahanap na niya ang Licknight. Nagulat si Henry nang makita itong dumarating at naisip na malamang ay napagkamalan siyang Licknight ni Esaylon dahil gumamit siya ng magic sa dilim at magiging mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Tinakpan ni Henry ang kanyang mukha at hinarang ang espada ni Esaylon. Nahihirapan siyang manindigan at naisip na ito ang tunay na lakas ni Esaylon. Sinabi ni Esaylon na kung siya nga ang Licknight, dapat niyang subukang harangin ang atake. Naisip ni Henry na kailangan niyang harangin ito at gumamit ng magic shield, ngunit biniyak ng espada ni Esaylon ang shield. Umiwas si Henry at naisip na ang isang mabilisang ginawang magic shield ay hindi sapat. Nagtanong si Esaylon kung iyon lang ba ang kaya niya at sinabihan ang Licknight na aliwin pa siya. Naisip ni Henry na hindi niya maaaring ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at dahil ibinibigay ni Esaylon ang lahat ng kakayahan nito, gagawin din niya ang pareho. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa, bumuo ng mga magic circle sa ilalim ni Esaylon at nagtaas ng pader na gawa sa mga bato sa pagitan nila. Sinira ni Esaylon ang pader at tumalon sa kanya, sinasabihan siyang lumaban para sa kanyang buhay at aliwin siya. Habang nasa ere pa si Esaylon, napansin ni Henry na ito na ang kanyang pagkakataon. Bumuo siya ng iba't ibang magic circle, nagpakawala ng blizzard at cyclone spells, at napatigas, frozen, si Esaylon sa gitna ng ere. Lihim na humingi ng paumanhin si Henry at naisip na kailangang manatiling frozen ni Esaylon ng sandali at nagtaka kung bakit nandoon si Esaylon. Nagpasya siyang ibalik muna ito ng ligtas sa base. Maya-maya, sa Caliburn Fortress, nasa kanyang silid si Esaylon at idinilat ang kanyang mga mata, sumisigaw para sa Licknight. Nagtaka siya kung bakit siya nandoon at kung ang lahat ba ay isang panaginip lamang. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa inis at sinabing hindi siya dapat natutulog doon at kailangang mahuli ang Licknight at interogahin ito. Sumigaw siya sa inis sa loob ng kanyang silid. Sa mansion ni Ten, nasa laboratorio si Henry at naisip na naibalik na niya si Esaylon ng ligtas at nakakolekta na rin siya ng mga sangkap para sa Black Tear sa Forest of Evil. Nagtaka siya kung dapat na ba niyang simulan ang kanyang ipinagpaliban. Binasbasa ni Henry ang itlog ni Clever gamit ang kanyang magic power at naisip na tutugan ito sa kanyang mga inaasahan. Ang itlog ay nagsimulang lumaki ng mabilis dahil sa magic. Naisip niya na kung magbubuhos pa siya ng mas maraming magic dito, mapapapisa niya si Clever gamit ang sarili niyang lakas. Isang malakas na liwanag ang lumitaw mula sa itlog. Lumabas si Clever sa anyong parang jelly at tinawag siyang master. Masayang binati siya ni Henry.
Humingi ng paumanhin si Clever at sinabing hindi pa niya naa-absorb ang lahat ng magic power ni Henry at kailangan pa niyang magpahinga ng higit pa. Sinabi ni Henry na bibigyan niya ito ng maraming oras at sinabihan itong kausapin siya kapag tapos na ito. Pagkatapos ay muling kinuha si Clever pabalik sa kanyang singsing. Sinabi ni Henry na tapos na siya sa problema ni Clever. Bigla namang nagmamadaling pumasok si Ten at sinabi kay Henry na mayroong emergency tungkol kay Van. Habang nagmamadali sila, isang sundalo ang nagdala kay Van na nasa malalang kondisyon at walang malay. Nagmadali si Henry at nagtanong kung ano ang nangyari. Si Van, na malubhang sugatan, ay nagsimulang ikwento ang tungkol sa kakilakilabot at parang halimaw na anyo ni Morrid. Noon, ang mga galami, tentacles, ni Morrid ay sinubukang saktan si Van, ngunit umatras si Van. Nagtanong si Van kung muli bang ipinanganak si Morrid bilang isang halimaw. Habang nagsisimulang habulin siya ni Morrid, naisip ni Van na ang puot ni Morrid sa kanya ay hindi nagbago at papatayin niya ito muli. Hawak ang kanyang espada, sinubukan ni Van na hiwain ito gamit ang Galaxy Downpour at naputol ang isang galami. Nang tumigil si Morrid sa paghabol sa kanya, mapangot siyang sinabi ni Van na akala niya ay mas malakas na si Morrid kaysa noon, ngunit tila naging mas mahina pa ito. Bigla, dumura si Morrid ng demonic poison sa kanya, ngunit umatras si Van at tumama ang lason sa isang malaking bato at dinurog ito. Naisip ni Van na isa itong nakamamatay na lason na kayang tumunaw kahit ng malalaking bato. Muli niya itong sinimulang hiwain, sinasabing ito ang mas maganda at ngayon ay maaari na silang magsimula ng tunay na laban. Ang isa sa mga galami ni Morrid ay sinubukang saktan si Van, ngunit umiwas si Van at hiniwa ito. Sa gabi, si Van ay pagod at nagtaka kung natapos na ba niya ito. Naisip niya na kailangang babalaan si Henry tungkol sa halimaw at ang kanyang sugat ay masyadong malalim para makagalaw pa kahit isang kalamnan at hindi siya maaaring mamatay ng ganoon lang. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Maya-maya, nahanap siya ng isang sundalo na walang malay at sinabing nasa seryosong kondisyon siya at kailangang ibalik sa mansion. Samantala, pinagaling siya ni All at imulat ni Van ang kanyang mga mata. Ikinwento niya ang lahat kay Henry. Sinabi ni Henry na kung tama ang kanyang pagkakaunawa, si Arthur ay gumawa ng isang chimera, isang nilalang na ipinagbabawal ng Magic Tower. Nagtanong si Van kung bakit si Morrid pa sa dami ng tao ang gagawing chimera ni Arthur at sinabing narinig niyang si Morrid ang tanging kamag-anak nito. Sinabi ni Henry na kasalukuyang naghahanda ng rebelyon si Arthur at siya rin ang nasa likod ng rebelyon sa Chotra. Nagtanong si Van kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Henry na una ay kailangan nilang sirain ang mga kagamitan ni Arthur, ang imperyo at ang mga maharlika, at nakapaglatag na siya ng kanyang mga bitag. Sa gabi sa mansion ni Duke Arthur, tinanong ni Arthur si Drain kung ito ba ay isang magandang gabi at kinumpirma ito ni Drain. Sinabi ni Arthur na patay na si Morrid. Humingi ng paumanhin si Drain sa pagkawala nito. Bigla, dumura ng dugo si Drain habang ang enerhiya ni Arthur ay itinaas siya at sumigaw siya sa sakit. Sa inis, nagtanong si Arthur kung hindi ba binago ni Drain ang katawan ni Morrid bilang isang chimera at sinabing hindi dapat namatay si Morrid ng ganoon. Sumigaw ng paumanhin si Drain. Pagkatapos ay ibinalibag siya ni Arthur sa lupa at sinabing sa totoo lang, alam niya sa simula pa lang na kung wala ang kapangyarihan ni Janus, imposible ang gumawa ng isang tunay na chimera. Tumingin siya sa labas at naisip na kailangang siya na mismo ang kumilos. Samantala, sa Shatra, sina Her-Arian at ang kanyang asawa ay natutulog sa kanilang silid nang may nagsabi sa kanyang asawa na imulat ang kanyang mga mata. Sa mansion ni Ten, nakaupo si Henry habang nagbabasa ng libro. Sinabi sa kanya ng isang lingkod na dumating na si Shard mula sa Etherweather House. Isinara ni Henry ang libro at naisip na tila oras na para simulan ang kanyang negosyo. Pagkaraan ay nakipagkita si Shard kay Henry at binati siya ni Henry at ipinakilala ang sarili bilang vassal ng pamilyang Shonen. Ipinakilala ng panauhin ang sarili bilang Shired Etherweather, ang pangalawang anak ni Marquis Alfred Etherweather. Sinabi niya na narinig niyang nakabuo si Henry ng pakikipagkalakalan sa Shatra at mayroong gamit na tinatawag na Pink Swamp sa mga trade goods. Namangha siya na dahil dinala sa kanya ni Oscar ang insenso, hindi mawala sa isip niya ang matamis na amoy nito. Sinabi ni Henry na mayroon nga silang Pink Swamp sa kanilang listahan,
ngunit ang lahat ng iyon ay reserve na at hindi niya ito maibebenta. Nagsimulang makiusap si Shard, tinatanong kung wala na ba talagang natira kahit kaunti. Sinabi ni Henry na hindi niya dapat ginagawa ito, at sinabi ni Shard na gusto lang niya ng kaunti at hindi nahihingi pa ng higit doon. Binigyan siya ni Henry ng ilang samples at sinabing mayroon pa siyang natira para sa mga giveaways. Naisip niya na hindi niya inasahang gagamitin ang mga ito sa shonen. Naisip niya na itong pink swamp na ito ay mas magaan ang timbang dahil sa kanyang magic at ito ay mas maliit na dosing ngunit mas nakaka-addict kaysa sa una. Kinuha ito ni Shard at nagpasalamat sa kanya. Naisip ni Henry na sandaling panahon na lang bago mahulog ang lahat ng mga maharlika ng imperyo sa kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang araw sa mansion ni Ten, maraming maharlika ang pumunta roon at naggugulo. Sinasabing alam nilang nagbebenta si Henry ng pink swamp doon at pinapalabas siya. Lumabas si Henry sa kanyang silid at sinabing siya ang taong in charge at nakiusap na sumunod sa kanya kung naghahanap sila ng pink swamp. Dinala niya sila sa isang paupuan at nagpasalamat sa kanilang pagdating. Nagtanong sila kung bakit niya sila dinala sa isang stage at nasaan ang pink swamp, sinasabing hindi sila pumunta para manood ng dula. Pumalakpak si Henry at nagdala ang mga lingkod ng pink swamp kasama ang mga merienda at inilagay ang mga ito sa bawat mesa. Sinabi ni Henry na ito ay regalo para sa lahat at hiniling na maupo sila at mag-enjoy. Naupo silang lahat at nagpasalamat sa kanya dahil sa kanyang kagandahang loob. Pagkatapos ay sinabi ni Henry na sisimulan na nila ang auction ng lahat ng produkto ng Shatra. Nagulat sila at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa biglaang pagdaraos ng auction, sinasabing pumunta lang sila para bumili ng pink swamp. Sinabi ni Henry na kung ang lahat ng auction items ay hindi mauubos, hindi siya magbebenta ng kahit anong pink swamp at ang pink swamp ay bukas lamang para sa mga bibili rin ng iba pang auction items. Nainas sila at naisip na dapat ay inasahan na nila ito dahil siya lang ang tanging nagbebenta ng pink swamp at wala silang ibang mapagpipilian. Nagsimula na ang bidding at pagkaraan ng ilang sandali ay naibenta ni Henry ang lahat. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanila sa pakikilahok sa Shatra auction. Kinuha nila ang insenso at umalis. Nilapitan ni Van si Henry at tinanong kung magkano ang naibenta niya. Sinabi ni Henry na halos sapat na ito para kontrolin ang ekonomiya ng bansa at ang lahat ng perang ginagastos nila ay nagmula sa kahirapan ng mga mamamayan. Sinabi ni Van na hindi siya nagkakamali. Sinabi ni Henry na hindi siya sigurado kung ang emperador ay mahuhulog sa pukonan na ito, ngunit naglabas na siya ng sapat na pain at hindi na kailangang ipagpatuloy ang negosyo. Samantala, sa gabi, nagbabasa si Henry ng libro nang may marinig siyang sumisigaw sa labas na lumabas siya. Lumabas si Henry at nagtanong kung sino iyon. Sinabi ng lalaki na siya si Walred, ang panganay na anak ni Marquis Alfred Etherweather. Naisip ni Henry na tila adik na si Walred at maling isda ang kanyang nahuli. Sinabi ni Henry na tila naparito si Walred para hanapin ang pink swamp, ngunit naibenta na nila ang lahat. Sinabi ni Walred na kung ganoon, ay inihagis niya ang isang kahon ng pink swamp kay Henry at sinabing laging sinasabi ni Henry na wala na siyang natira. Gayunpaman, narinig niya na nagbenta si Henry ng malaking halaga sa isang auction para sa mga maharlika at kumita ng labis. Naisip ni Henry na baka mas maging kawili-wili pa ito at nagtaka kung dapat ba niya itong inisin palalo. Humingi siya ng paumanhin bilang taong in charge at sinabing wala siyang mapagpipilian kundi samantalahin ito dahil sa kakaunting ibinigay sa kanya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Walred at sinabing dahil lang pala sa ganoong mababaw na dahilan. Sumigaw siya na nagsinungaling si Henry sa lahat at katumbas ito ng pagdaraya sa kanyang pamilya. Nagbanta siya na kung hindi ibibigay ni Henry ang lahat ng pink swamp na itinago niya, pagsisisihan niya ito. Ibinalibag niya ang paa sa lupa at nagpakawala ng killing intent mula sa kanyang spiritual circuit, tinatawag si Cillian para paslangin si Henry. Lumuhod si Henry at sinabing nakagawa siya ng malalang pagkakamali at nagmakaawa para sa kapatawaran, nagkukunwaring umiyak habang iniisip na magagamit niya si Walred sa pamamagitan ng pagpapakitang takot na takot siya. Pagkatapos nyun, isang ibon ang umatake sa spiritual circuit ni Walred at nawala ng malay si Walred. Nagtaka si Henry kung saan galing ang ibon at kung hinimite ba si Walred dahil nasira ang spiritual circuit nito nang masira ang kanyang high-grade spirit.
Naisip niya na ang ibon ay mukhang normal lang at nagtaka kung bakit mayroon itong kapangyarihan na sirain ang isang high-grade spirit. Pagkatapos ay na-realize niya na si Hector iyon. Lumitaw si Hector at sinabi ni Henry na nagpaplano siyang gamitin si Walred para sa isang mahalagang bagay at nagtanong kung ano ang kahulugan nito. Humingi ng paumanhin si Hector at sinabing akala niya ay nasa panganib si Henry.